Paano nga ba ako nagsimula sa pagbi-business ng kakanin? Bago ang lahat, bago ko sagutin ang iyong mga katanungan, nais ko lamang ipaalam sa inyo na may pa-order akong 120 pieces na putong bigas kinabukasan. Sana all. Kaya tara na, samahan niyo akong gumala muna sa kagubatan at hanapin ang mga kasagutan sa ating mga katanungan na kahit ako ay naguguluhan. Well, bago ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat na nandito ngayon sa aking premiere. Paano nga ba ako nagsimula sa pagbibusiness ng mga kakanin? Paano nga ba ako napunta sa ganitong larangan ng business? Bakit ito ang napili kong pagkakitaan? Ito ay ilan lang sa mga tanong na kahit ako at ang aking pamilya ay naguguluhan. Ginagawa mo? Nag-start ito sa isang cravings lamang. Noong kabataan ko dito sa amin, wala naman talagang kakanin na tinatawag ng mga Tagalog. Noong nakapag-aral ako sa Santo Domingo National High School sa Albay, probinsya yun ng Bicol, doon ako namulat at nagsimulang makatikim ng iba't ibang putahe ng kakanin. Siyempre, nanibago yung dila ko, yung panlasa na titikwan ko doon. Kaya, nasarapan. Until one day, isang araw, noong nakauwi ako at nakapag-asawa dito sa Mindanao, biglang nag-crave yung dila ko sa mga kakanin doon. So, ang ginawa ko, nag-search muna ako sa Google dahil wala pang YT World noong panahon ng hapon. Ayaw, di ba? Keypad cellphone ang gamit ko noon, yung Cherry Mobile na bagong labas. Pero may Google. Una kong ni-research ang kutsinta. Nagluto, pinatikim sa asawa at anak, at syempre, maging sa kapitbahay. At nasarapan ng lahat. Syempre, ako na good ni. And then to make the story short, dahil mukhang di naman kayo interesado sa buhay ko. At yun na nga, nagsimula na akong magtinda sa school ng isang taon mahigit. Tumigil din dahil di ginaya ang pagod at puyat at may mga anak pa kaming maliliit. Until one day, isang araw ulit, dumating ang COVID-19. Doon na lumakas ang pa-order dahil di lang naman pala ako ang nag-crave, pati rin pala yung natamaan ng COVID. Pero sa maniwala kayo at sa hindi, walang pilitan. Di ko talaga hilig ang pagluluto. Talagang sa YT University lang ako nag-aral. Kahit yung tugang ko sa Bicol na mangha, or should I say, nagulat din sa tinahak ng landas. Dahil sa hinagap, di ko pinangarap ang ganito. Di ako marunong magluto at wala akong hilig. Siguro dahil bata pa ako at wala pa sa isip ko ang pagninegosyo at kumita ng pera. Or baka hindi pa nag-mature yung utak ko kahit wala naman itong laman. Pero di ba nga sabi nila, kapag ambisyosa ka raw, magsumikap ka.
para maabot mo yung ninanais mo sa buhay. Wala namang masamang mangarap. Ang nakakasama yung may natatapakan kang tao at pinagpipilitan mong abutin ang iyong gusto. May nabasa ako sa isang negosyo memes na the best decision you can make as a woman is to create your own source of passive income. Maliit man ang kita, at least nakakasurvive ka sa araw-araw niyong pangangailangan. Piso is better than zero. Pero sa ngayon, I'm still learning the process. At inuunti-unti kong pinag-aaralan ang mga dapat gawin upang mag-success. Hindi pa rin naman ako magaling at may mga pagkakamali rin at marupok pa rin ako. Di ba nga sabi ng iba, matira mayaman, matira matibay. Dahil kapag sumuko ka, talo ka. Kung may mindset ka ng payaman, stay strong, stay positive para maging successful ka. Anyways, ito yung isa sa mga inspirasyon ko. Kung hindi nyo man naitatanong, ito po ay nabundol po ng motorsiklo noong December 27, 2023. Natanggal po yung bungo ng kanyang ulo dahil po nag-crack po ito. Na-confine po kami sa ospital ng mahigit 16 days. Na ICU po siya at doon na kami nakapag New Year. Masakit mang isipin dahil hindi mo naman inaasahan ang mga pangyayari. Pero kailangan mong patatagin ang iyong sarili dahil nanay ka. Kailangan maging strong sa kahit anumang hamon ng iyong buhay. Sa awa ng Diyos, nakasurvive siya sa ganung pangyayari. Pero kailangan pa rin namin mag-ipon ng malaking halaga para sa susunod na taon ay maoperahan na at malagyan ng skull or temporary skull, artificial kumbaga, ang kanyang ulo at nang makapag-aral na siya at makagalaw na siya ng maayos, ng normal, gaya ng ibang bata. Ay nako, nagiging drama na itong kwento ko. Well, tapusin ko na po ang aking kwento dahil mukhang naiiyak na kayo dyan sa inuupuan niyo. Magluto na nga lang tayo ng puto. Yun. Tara na guys, and let's go! So sa mga nanay dyan na nasa bahay lang,
wala namang ibang ginagawa kundi kumain lang ng kumain. What if ganito din yung gawin nyo? Gawin yung negosyo. Yung mga cravings nyo, gawin yung negosyo. Para naman may pagkukunan kayo ng inyong mga pangangailangan sa araw-araw. Oo, mahirap. Pero sa umpisa lang talaga ang lahat mahirap. Kasi syempre mamumuhunan ka, maghahanap ka pa ng mga customer, maghahanap ka ng magtitiwala sa iyong negosyo. Dati, bumibili lang ako sa palengke para makakain ng mga ganito. Pero ngayon, sawang-sawa na ako sa mga niluluto ko. Oo, may panahong matumal dahil hindi naman sa lahat ng araw may gustong umorder ng inyong mga paninda. Parte ng negosyo yan. Hindi lahat ng negosyo ay mag-boom agad. Sisikat agad. Siyempre, meron pa ring mag-aalangan o magdadalawang isip at magtitiwala agad sa'yo. Kahit ako, sa ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip na magagawa ko ang lahat ng ito. Yung may magtitiwala sa'yo, nakakapaggawa ako ng cake, ng mga iba't ibang klaseng kakanin. Napasaya ko yung ibang tao. Ang sarap sa pakiramdam ng ganun. Kaya sana huwag kayong panghinaan ng loob. Hindi man ako expert, hindi pa rin ako mayaman ngayon. Pero nakikita ko na may asenso talaga kapag magsusumikap ka, magtsatsaga ka. Lagi mong tandaan na nandyan ang Diyos na gumagabay sa'yo. Kailangan mo lang siyang tawagin sa anumang oras. Magtiwala ka at lalong-lalong na magtiwala ka sa iyong sarili. Yun lamang ang aking masasabi. So, yun lamang po guys ang aking masasabi sa inyo. Sana po ay meron kayong napulot na konting lesson o kaya idea kung paano nyo gawin or simulan ang inyong negosyo, na kahit anong negosyo na gusto nyong gawin. Kailangan lang po talaga ang pagpupursige, pagtatyaga, at pagsusumikap. Yun lamang. At higit sa lahat, tiwala sa Diyos ng ating puong may kapal. Hindi natin magagawa ang lahat ng ito kung wala siya. So hanggang dito na lamang po ang lahat ng ito. Sana po ay may napulot kayo na konting aral kahit walang kwenta yung mga pinagsasabi ko sa unahan. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe din sa aking channel, mag-comment at i-share ang ating mga videos para marami pong makakakita ng ating panibagong i-upload. So maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po si Rakiterang Inday, lubos na nagpapasalamat sa inyo. Bye-bye!